Isang bahay, sinunog. Kung hindi maaagapan agad yun, kaya niya mag-double every 30 seconds yung. Sino kaya ang salarin? Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang isang sofa na nasusunog sa loob ng isang bahay. Maya-maya pa, makikita ang nagtatakbo papunta sa apoy ang babaeng ito. At sinubukang apulahin ang apoy gamit ang isang tabong tubig. Sa Lanao del Norte naman nahanap ang babae sa video. Ang ilaw ng tahanan na si Cristina, 37 years old, at isang public school teacher. Sa weekdays, meron ang yaya. Tapos, meron akong working student, yung andito tumitira sa amin. During weekend, kami lang dalawa kasama ang mga bata. Wala naman daw kaalitan si Cristina sa kanilang lugar. Kung ganoon, sino kaya ang magtatangkang sunugin ang kanilang bahay? Ang makakasagot dyan? Ang kanilang CCTV. Video rewind. Ang nasa video ang 3 taong gulang na anak ni Cristina. Hindi siya masyadong nagkakagala sa kapitbahay. Yung mga kagamitan ng kanyang papa, yung ama niya, yan ang kinukuha niya. Aminado si Cristina. Challenge daw talagang pagsabayin ang pagtuturo at pagiging ina sa 3 nilang mga anak. Lalo pat ang mister niya nagtatrabaho sa barko. Napaka-challenge po kasi wala po dito yung husband ko. Minsan, nahihirapan pero kinakaya naman. Tuwing weekend na nga lang daw nakakahanap ng oras si Cristina para gampanan ng mga naghihintay niyang gawaing bahay. Kaya nung isang Sabado, maaga daw siyang nagsimulang magwalis, maglinis at maglaba. Bit-bit ang anak na si Theo. Sinama ko si Theo, pinagsabihan ko na magsusunog kami para sa aming fruit trees. Magsusunog kami ng mga dahon at saka karton. Nang matapos, nakaramdam daw siya ng pagod kaya bahagyang nagpahinga sa kwarto kasama si Theo. Binigay ko sa kanya yung phone para hindi maglaro, para manood ng yung mga video ng pambata. Sabi niya, doon daw sa sala. So, pinayagan ko kasi bit-bit naman niya yung cellphone. Pero akala niyang abala sa pagsiselfone na si Theo. Nakahanap pala ng ibang libangan sa kanilang sala. Ang napili niyang laruan, ang napakadelikadong posporo. Naku po, kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga videong ito? Samahan niyo ako himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Masarap mag-ihaw ng any food, anyhow. Pero ding, ang bato na pinapatungan ng inihaw. Bakit naman bigla na lang sumabog? Akala namin nakagamit lang po kami ng uling na hindi maganda yung quality ng uling dito sa Taiwan. Meron kayang napuruhan sa kanila. Wala raw talagang tapon sa manok dahil halos lahat ng bahagi nito kinakain o pwedeng pakinabangan. Pati nga ang palong o yung parang suklay na nasa ulo ng manok. Aakalain niyo bang palong ang sahog niyan? Palong-palo naman kaya yan sa mga atat ng makatikim? So far, sa rate ko is... Delikado talaga yung paglalaro ng apoy, gaya ng nangyari sa batang nakapulot ng posporo at di sinasadyang masilaban ang kanyang sofa. Ang foam ay gawa sa petrochemical components na sobrang reaktibo sa init, kaya naman mabilis itong masunog. Naglalabas din ito ng toxic smoke kapag nasusunog na delikado kapag nalalanghap. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim. Nang lumaki na ang apoy, dito na raw pumunta si Theo sa kanilang kwarto. Tinawag niya ako, sabi niya, tinuturo niya yung sa sala. Nakita ko yung reflection sa apoy, sa wall. Kaya, dali-dali akong pumunta, lumabas. Sinunog pala niya yung sofa. Ang first thing na naisip ko, nasa gitna kasi yung CR namin, kinuha ko talaga yung tubig. At tinawag ko yung working student na tulungan ako kasi lumaki na yung apoy. May posibilidad po na mas mabilis pa yung pagkalat nun. Kung sakali, meron pang mas malapit na mga iba pang materials dun sa paligid ng phone.
Pero nagdiningas na takot ni Cristina, hindi agad nawala at nabunton sa anak. Sama lang wala ako din Kamu nga lang tulong din Dahil sa galit ko kasi, natasabihan ko, hindi ako nakatulog. Eye to eye contact ko siyang pinagsabihan. Pero na-realize niya ang bright side sa nangyari. Walang napahamak sa kanilang tahanan. Para sa mga bata na 3-year-old ay sila ay nasa stage kung saan nagde-develop ang kanilang brain continuously at ito yung time na sila ay nag-explore ng kanilang environment, mas nagiging curious sila at they learn, sila ay natututo. Part ng kanyang normal development cognitively. Mas maganda para sa mga magulang na huwag silang pagalitan at instead ay turuan. Matapos ang insidente, ang Mr. daw ni Cristina ang nagalit naman sa kanya. At hanggang sa araw ng interview natin sa kanya, may tampuhan pa rin daw ang dalawa. Galit siya. Kaya hanggang ngayon, hindi ko kinausap dahil sa galit ko. Masakit na yung salitang sabihan ka ng puwang. Hindi ako puwang, no? Samantala, si Cristina, natuto naman daw sa karanasang ito. At dahil magpapasko, makikipagbati na rin daw sa kanyang asawa. Hello! Musta man? Ano daw ka? Daddy! Pero ayon sa eksperto, ang ginawa ni Cristina, mahusay. Tama po yun, yung ginamit niyang tubig. However, may mga conditions lang din tayo na kailangan i-consider. So kung sakali na mayroong mga electrical equipment na gumagana doon sa paligid niya at nasabuyan niya ng tubig, possible po or may chance na mayroong makuryente sa kanila. Pero paalala din niya sa mga nanay at iba pang kapusong may maliliit na bata sa bahay. Dapat hindi nila po iiwan yung mga bagay katulad ng posporo na madaling makukuha po ng mga bata. Ilang tulog na lang, Pasko na. Kaya ang pasiklabi natin sa ating tahanan, pagmamahalan at unawaan. Huwag pong galit, tampuhan, at lalo na ang sunog. Delikado po yan. Dami mong alam, Kuya Kim. Pamilyar ba kayo sa pagkain ito? Yan ang mga palong ng manok. Tapos, ilagay lang yung pinakuluan na palong ng manok. Kung lulutuin at gagawing ulam, ano naman kaya ang lasa? Sino mag-aakala ng korona ng manok kung tawagin? Pwede rin palang kainin. Ang palong ng manok o yung parang pulang korona o suklay sa ulo ng manok, hindi lang pamporma. Ang mga palong sa video na ito, pinakuluan, pinrito, tinadtad, hinalo pa sa ibang sangkap, maya-maya, isang mangkok na ng palong sisig. Ang may-ari ng video vlog ng recipe na yan, nakilala namin sa Arayat, Pampanga. Si Angela Joy na isa palang full-time food content creator. Taong 2020 na magsimula siyang gumawa ng content. Natuto ako magluto nung bata pa ako. Pag nakikita ko nagluluto yung lola ko, nakikialam ako. Or nagtatanong ako paano iluto yung ganyan. Ang palong ng manok, minsan ay sinasama raw sa ilang lutuin sa kanilang lugar. Dito sa amin, sinasama talaga yung palong ng manok pag niluluto. Sinasama sa kalderetang manok, ganon. Pero ang video niyang ito ay bunga ng kanyang pag-eksperimento sa pagluluto. So naisip ko, mag-ano kaya, yung iluto siya ng separate or mag-create ng bagong luto gamit ang palong lang ng manok. So doon nag-start. Para kakaiba naman. Hindi na bago kay Angela Joy ang pagkain ng palong ng manok. Ilang beses na raw niya itong natikman, kaya hindi na siya ay, palong pala yan, moment. May texture siya ng pagka parang kamukha nung sa tenga ng pisngi ng baboy, tenga ng baboy, which is yung ginagawa ng sisig. Kaya doon din nag-start yung paggawa ko ng pag-upload ko ng sisig na palong ng manok. Masarap naman siya. Alam niyo bang sa palong ng manok nakikita kung healthy ang isang manok? Nagiging bright red ito kapag magandang kondisyon ng manok
at pumupusyaw naman kapag may sakit. Bukod dito, nakakatulong din ang palong sa pag-regulate ng body temperature ng mga manok dahil dito dumadaloy ang mainit na dugo para lumamig sa hangin. Ang palong ng manok ay mabilis dumugo kapag nasusugatan. Puno kasi ito ng blood vessels. Maliit man ang putol sa palong, tuloy pa rin ang pagtubo nito. Pero kung sobrang laki na ang nawawala, goodbye na sa original silhouette. Harakal mo balo na Kuya Kim. Ang palong ng manok hindi talaga araw-araw nakukolekta. Nagiging available lang daw ito kapag may handaan, yung tipong may manok down sale sa Katayan. Doon lang daw nakakakuha ng sapat na dami para makapagluto. Ngayong araw may ilang tao na raw na gustong matikman ng paandar na palong. Kaya naman i-welcome natin ang paborito nating palong cook, Angela Joy. At ayun, nagsimula na pala siya. Ang lulutuin naman niya ngayon ay adobong palong ng manok. Hinugasan muna niya ang mga palong at tinanggalan ng balat. May pinakabalat na kailangan tanggalin. And then, after nun, hinuhugasan pa namin siya ng suka at na may asin para matanggal yung kung may lansa man. Sa kanya pinakuluan kasamang ilang sangkap. Bawang, sibuyas, pamintang buo, dahon ng laurel, toyo, tubig. Maya-maya pa, ginisa ni Angela ang ilan pang rekado at saka nilagay ang timplado ng palong. Hinalo niya ito at pinakuluan ng bahagya. Ilang minuto lang, ready na ang dish. Adobong palong, everyone! Aakalain niyo bang palong ang sahog niyan? Palong-palo naman kaya yan sa mga atat ng makatikim? Masarap siya, pwede siyang parang comfort food. Masarap siya and first time ko lang makatikim nito. Kayahan tulad mo siya sa isang karne ng baboy. Kahit nagmula siya sa palong ng manok. May mga naniniwala na pagkain ng palong ay nakakadagdag ng sustansya dahil mataas ito sa collagen at soft proteins. Kahit maliit lang ang actual nutritional value. Pero totoo nga kaya ito? Ang tanong na yan, sasagutin ng eksperto. Ang palong punang manok or chicken foam ay nagtataglay ng iba't ibang amino acids, protina at saka fat or cholesterol po. Yung pong mga amino acid niya ay nakakatulong po sa ating kasukasuan or sa pagpapatibay ng ating mga joints. Ang palong punang manok sa pag-aanda nito ay ang importante lang naman po ay nakakasiguro tayo sa pinanggalingan po ng laman niya. Hindi po dapat double dead yung ating manok. At yung po mismong pag-process or pagluluto niya ay sanitary or malinis yung ating ginagamit sa pagluluto. Minsan sa buhay, kailangan lang natin ng kaunting tapang at kaunting lakas ng loob na masubukan ang kakaibang sarap na hindi nyo pa natitikman. Kaya ang palong ng manok, hindi na lang basta masasayang. Game din ba kayong itry mga kapuso? Ang dami mo alam, Kuya Kim! Ang magkaibigan sa video, naghahanda na lang para sa isang salo-salo. Nang biglang, hindi pa New Year pero may pasabog na kwento ang barkadang ito. Meron kayang napuruhan sa kanila. Anong meron dyan? May nilagay talaga dyan na iba. Aksidente kayang may paputok na nasindihan sa ilalim ng ihawan? O posibleng ang dahilan ng pagsabog ay ang bato. Dito sa Taiwan, nakuna ng video. Hindi, yun yung mushroom ba? Kaya wala lasa yan. Ang barkadang ito, mga OFW pala na gusto lang naman sanang magsalo-salo. Hello po everyone! Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan po nangyari yung pagsabog nung time na nagba-barbecue kami. Ano naman ang kwento sa likod ng video? Actually po Kuya Kim, hindi lang po isang beses po yung pagsabog na yon. Ang una po is merong mahina lang po yung impact ng pagsabog. Yung parang normal lang siya na gumanon lang siya na parang ganun lang. Akala namin nakagamit lang po kami ng uling na hindi maganda yung quality ng uling dito sa Taiwan. Mahigit 10 minuto matapos ang unang pagsabog. Yung pagsabog, dito po yung nangyari. Mayroon pa nga marka. Grabe yung marka. Tapos nandito pa yung mga uling-uling na maliliit na nag-explode talaga ng bongga.
Ang totoo niyan, may maayos na ihawa naman daw talaga sila. So dahil marami na kaming niluluto dito, gumawa kami ng lutuan na isa dito. So, hindi namin in-expect na mag-explode pala itong simento na ito. Wala namang nasaktan sa inyo. Sa totoo lang po, Kuya Kim, nung time na yun, sobrang dami po yung pasasalamat ko sa may kapal. Dahil ni isa sa amin wala pong may nasaktan or kahit sugat man lang sa amin or marka ng kahit anong sunog sa katawan namin. Wala po. Delikadong pag-iihaw ng diretso sa ibabaw ng simento, hollow block o concrete slab. Ang nangyari sa video ay tinatawag na explosive spalling. Ito yung marahas na pagbitak, pagputok o pagkatanggal ng bahagi ng konkreto dahil sa sobrang init. Sa loob kasi ng konkreto, may maliliit na pores o butas na may natural moisture. Kapag biglang uminit, nagkakaroon ng steam. Kapag hindi makalabas ang singaw nito, naiipon ang pressure at boom! Dito nagaganap ang explosive spalling. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kapag kumalma na yung sitwasyon, try ho nilang i-clear yung mga gamit or yung pagkain or yung mismong semento. Tanggalin po nila yung mga baga-baga dun sa paligid ng semento para ho ma-ensure na hindi na pumaulit yung sitwasyon. Para maiwasan ang ganitong klase ng pagsabog, huwag sindihan ang apoy o mga uling ng direkta sa concrete. Gumamit ng mga tamang ihawan, kahit pa improvised steel frame o heatproof na bato na nakamolde talaga para sa pagluluto. Kung talaga namang walang choice, maglagay muna ng heat barriers tulad ng makapal na plywood, ceramic tiles o anumang materyales na kayang sumalo sa init para magsilbing shield sa konkreto. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang pangyayaring ito, kinapulutan daw ng aral ng grupo. Bumili na lang po kayo ng barbecue grill para iwasan na po yung pagsabog na yon. Kasi ngayong malapit na po yung Pasko, so for sure marami pong mga kababayan natin dito na OFW na mahilig mag-barbecue, lalo na po dito sa Taiwan. Likas na sa ating mga Pinoy ang maging maparaan. Pero kahit pa nagtitipid, unahin pa rin lagi ang safety para iwas sa mga aksidente na pagsabog. Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-usapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod mga videong nag-viral dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.